Ang unang gabi sa isang bagong destino ay laging may kakaibang pakiramdam. Ngunit dito sa San Judas, ang tanging nadarama ni SPO1 Marco Reyes ay pagod at inis. Namatay ang pagradyo mula sa police radio at ang tanging naiwan sa hangin ay ang mahinang ugong ng ilaw na fluorescent at ang maalinsangang init ng probinsya. Itinuring niya ang pagkakalipat na ito bilang isang parusa, isang pagpapatapon dahil sa pagiging masyadong magaling o marahil masyadong mayabang sa Maynila. Ang nakakabinging katahimikan ay biglang binasag ng malakas na pagring ng telepono. Napabuntong hininga si Marco at sinagot ito. Reyes, San Judas PD. Isang tarantang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Sir, kailangan po kayo sa Barangay Santol, Pamilya de la Cruz po. Isang bata, hindi na raw humihinga. Biglang nanikip ang dibdib ni Marco at ang kanyang pagkapulis ay umiral. May senyales ba ng forcible entry? Mga sugat? Wala po sir. Yun na nga po ang kakaiba. Sabi ng nanay, natutulog lang daw. Habang minamaneho ni Marco ang luma at gumagaralgal na police jeep sa baku-bakong daan ng Purok 3, pakiramdam niya ay pumapasok siya sa ibang mundo. Ang hangin ay tila bumigat at ang ingay ng mga kuliglig ay biglang tumahimik nang siya'y papalapit na. Ang bahay ng mga De La Cruz ay maliit, halos nilalamon na ng dilim at ng mayayabong na halaman. May mga aninong sumisilip mula sa mga bintana, mga bulong na hindi mo man naririnig ay ramdam mo sa paligid. Ganito ang buhay barangay, walang sikretong hindi kumakalat at ang balita ng kamatayan ang pinakamabilis sa lahat. Bago pumasok, od instinto, tinanggal ni Marco ang kanyang sombrero. Isa siyang tagalabas, isang taong hindi naniniwala sa mga pamahiin ng siyudad. Ngunit sa loob ng isang bahay na may nagluluksa, ang paggalang ang tanging batas. Mula sa loob, umalingaw-ngaw ang mahina at tuloy-tuloy na pag-iyak ng isang babae. Si Alma, ang ina. Ang mga mata nito'y walang buhay, tulala. Natutulog lang siya. May naririnig akong kumakanta sa kanya. Bulong nito. Pumasok si Marco sa kwarto. Ito'y maliit at malinis. Sa ibabaw ng kama, naroon ang bata na nakakumot hanggang dibdib. Ang kanyang mukha ay payapa, napakapayapa. Walang bahid ng anumang karahasan. Nagsimulang kabahan si Marco habang isinusuot ang kanyang guwantes. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. At doon niya ito nakita. Nakatuntong sa dibdib ng bata ang isang maliit na manika. Magaspang ang pagkakagawa sa puting bulak na binalot sa kapirasong tela. Wala itong mata, walang bibig. Isang tahimik at walang buhay na bagay sa ibabaw ng isang katawang tuluyan ng nanahimik. Wala yan dyan kanina. Sigaw ng ina mula sa likuran. Maingat na inilagay ni Marco ang manika sa isang evidence bag. Sinuri niya ang lahat. Ang mga bintana ay nakakandado. Ang pinto ay walang sira. Walang anumang lohikal na paliwanag. Sa labas, isang malaking lalaki na may galit sa mga mata ang humarang sa kanya. Si Lando, isang kapitbahay. Wala kang makikita. Pulis, ungol nito. Hindi pulis ang kailangan dito. Alam naming lahat, pero takot kaming lahat. Itinuro nito ang madilim na gubat kung saan ang anino ng isang dambuhala at baluktot na puno ay makikita sa ilalim ng gabing walang buwan. Nandyan ang sumpa sa ilalim ng puno ng balete. Bumalik na naman siya.
Sinubukan ni Marco na isantabi ang mga salitang iyon. Sumpa, aswang, balete. Kailangan ay may lohikal na paliwanag. Laging mayroon. Ngunit habang pabalik na siya sa sasakyan, may narinig siyang isang kakaibang tunog. Isang mataas at sintunadong himig, parang isang uyayi na pinatugtog ng pabaliktad mula sa malayo. Isang segundo lang itong tumagal at nawala. Guni-guni lang to, sabi niya sa sarili. Pagod lang. Sasakay na sana siya para lisanin ang gabing iyon nang may pumukaw sa kanyang atensyon sa bintana ng bahay ng mga De La Cruz. Isang paru-paro. Ang mga pakpak nito ay may dalawang kulay. Ang isa ay pula na parang dugo at ang isa ay puti na parang panluksa. Nakadapo lang ito roon na para bang nagmamasid. At bigla, lumipad ito patungo sa dilim. Inakala ni Marco na iyon na ang katapusan. Ngunit kasunod nito, isang nakakakilabot at nakakapanginig na sigaw ang bumasag sa katahimikan mula sa loob ng bahay. Sigaw ni Alma. Huwag! Huwag mong tignan! Biglang naputol ang sigaw. Ang tanging naiwan ay ang malakas na paghinga ni Marco at ang multo ng pagaspas ng mga pakpak ng paru-paro na unti-unting naglaho. Kinabukasan sinubukan ni Marco na harapin ang kaso sa tanging paraang alam niya, sa pamamagitan ng lohika at paperwork. Ngunit sa harap niya ay isang blankong police report. Anong ilalagay niya sa cause of death? Bangungot. At ang manikang gawa sa bulak. Paano niya isusulat iyon sa isang opisyal na dokumento nang hindi nagmumukhang baliw? Bawat tawag niya sa provincial headquarters ay tinatapatan lang ng pagdududa. Baka may sakit sa puso ang bata, Reyes. Mag-imbestiga kang mabuti bago ka magpadala ng mga report na ganyan. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay mas tumindi pa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa puso ng San Judas, ang nag-iisang sari-sari store na nagsisilbing tagpuan ng mga tsismis. Ang init ng araw ay matindi. At ang hangin ay halos hindi gumagalaw maliban sa pilit na ikot ng isang maingay na electric fan. Pagpasok ni Marco, ang masayang kwentuhan ng mga nakatambay ay biglang naputol. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, ang bagong pulis, ang tagalabas. Magandang araw po, bati niya, pilit nang umingiti. Kape nga po. Habang umiinom ng mapait na kape, sinubukan niyang magtanong, may kakaiba po bang napansin kagabi? Bago mangyari ang insidente sa mga De La Cruz, isang matandang babae ang nagtakip ng bibig. Isang lalaki naman ang biglang yumuko at nagkunwaring may inaayos sa kanyang tsinelas. Ang mga sagot ay hindi direkta. Mga pira-pirasong bulong na parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Bakong yung pamilya sa may balete, si Elena. Hindi dapat ginagambala ang mga yon. Huwag kang pupunta doon. Pulis. Biglang sabi ng may-ari ng tindahan. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Mula pa sa mga ninuno namin, alam na ng lahat. Sila ang dahilan. Bago pa man makasagot si Marco, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw sa may pintuan. Isang matandang lalaki na may mahinahong muka at puting buhok ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng puting kamiseta. Sa isang iglap, ang tensyon sa loob ng tindahan ay nawala, napalitan ng paggalang. Ito si Mang Caryo, ang albularyo ng barangay. Huminahon kayo, sabi ni Mang Caryo. Ang boses niya ay malumanay ngunit may awtoridad. Ang takot ay parang sakit. Kapag hinayaan, ito'y kumakalat. Manalig tayo sa Diyos, hindi sa mga kwentong kutsero.
Nilapitan niya si Marco at inilahad ang isang baso ng malamig na tubig. "Hiho, mukhang mainit ang ulo mo," sabi niya na may kasamang maliit na ngiti. Sa init ng ulo, malamig na tubig ang gamot. May kung anong kapayapaan sa presensya ni Mang Carlo na nagpakalma kay Marco. "Salamat po. Sinusubukan ko lang pong intindihin ang nangyari." "Tutulungan kita," sabi ng matanda. "Kailangan ng lugar na ito ng hustisya, hindi ng takot." Habang nag-uusap sila, isang matandang babae na may makapal na kulubot sa muka at mga matang tila nakikita ang kaluluwa mo ang dumaan sa harap ng tindahan. Ito si Aling Sebia, ang pipi ng barangay. Huminto ito at tumitig kay Marco. Itinuro niya ang daliri kay Marco. Pagkatapos ay sa isang tuyong sanga na nakasabit sa gilid ng tindahan. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tanging isang mahinang ungol na may kasamang babala. "Hayaan mo na yan," sabi ni Mang Carlo. Ganyan na talaga si Sebia. Ngunit bago umalis ang matanda, lumingon itong kay Marco at bumulong ng isang bagay na narinig lamang niya, isang lumang kasabihan. Kung sino ang unang pumutak, siya ang nangiitlog. Naiwang tuliro si Marco. Ano ang ibig sabihin noon? Pabalik na siya sa presinto. Ang isip ay gulong-gulo sa mga palaisipan ng San Judas nang muling tumunog ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng sindak. Ang dispatcher na naman. Sir, bilis-bilisan niyan to." Purok 7. Isa na namang bata. Kinukumbulsyon at sobrang taas ng lagnat. Napatigil si Marco at isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Bago yan nangyari, tanong niya, halos takot na marinig ang sagot. May nakita ba silang kakaiba? Nag-atubili ang dispatcher bago sumagot. "Opo sir, sabi ng nanay, may nakita daw siyang paru-paro sa kanilang bakuran. Dalawa raw ang kulay, pulang at puti." Parang hinahabol ng demonyo ang takbo ng police jeep ni Marco. Bawat lubak sa daan ay tila suntok sa kanyang sikmura, kasabay ng kabog sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa Purok 7, ang eksena ay pamilyar na sa isang nakakakilabot na paraan. Mga kapitbahay na nagbubulungan sa dilim, isang bahay na nababalot ng takot at ang mahinang iyak ng isang ina. Sa loob, ang hangin ay mabigat at mainit. Isang batang babae ang nakahiga sa isang banig sa sahig, nanginginig at binabangungot. At sa tabi nito, kakasubakubo. Tabi nito nakaluhod si Mang Carlo. Nagsasagawa siya ng pagtatawas. May hawak siyang kandila at ang mga natunaw na patak nito ay bumabagsak sa isang palangganang may tubig. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na hindi maintindihan ni Marco, isang halo ng Latin at lumang dialekto. Para kay Marco, nasanay sa siyensya at ebidensya. Ang lahat ng ito ay parang isang palabas. Ngunit sa mga mata ng ang ina ng bata, si Mang Carlo ang kanilang huling pag-asa. "Magbantay ka muna sa labas, Hijo," sabi ni Mang Carlo kay Marco. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Hindi natin alam kung ano ang maaring dumating. Walang nagawa si Marco kundi sumunod. Sumandal siya sa haligi ng bahay. Pinipilit labanan ang antok at ang lumalaking pagdududa sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang anino ang mabilis na gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Tumingin siya sa may tarangkahan. Doon, nakatayo ang isang babae, payat at may mahabang buhok na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Sa kamay nito, may hawak siyang isang maliit na bilog ng pinagtagpi-tagping mga dahon at tangkay.
Siya ang babaeng ibinubulong sa tindahan. Si Elena. "Hoy! Anong ginagawa mo?" sigaw ni Marco. Nagulat ang babae. Ang mga mata niya ay nagpakita ng takot. Hindi takot sa kanya, kundi takot na mahuli. Nabitawan niya ang hawak na bilog na dahon sa lupa at, na parang isang usok, mabilis siyang tumakbo at naglaho sa kadiliman ng mga puno. Nilapitan ni Marco ang naiwang bagay. Isa itong maliit na korona ng mga halamang gamot. Inamoy niya ito. May anghang ng tanglad at iba pang dahon na hindi niya kilala. Ito ba ay isang sumpa o isang pananggalang? Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nilamon ng takip silim ang paligid. Ang mga tunog ng mga kuliglig ay tila naging mas matinis, mas mapanukso. At kasabay ng paglamig ng hangin, may dumating na isang kakaibang amoy. Matamis pero nakakakilabot. Amoy ng bulaklak ng kalachuchi, ang bulaklak ng mga patay. Tumingin si Marco sa paligid. Walang puno ng kalachuchi sa malapit. At pagkatapos, narinig niya ulit ito. Ang pamilyar na oyayi. Ang sintunadong himig ngayon mas malinaw, mas malapit, tila nang gagaling sa loob mismo ng bahay. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Dahan-dahan siyang lumakad paikot sa likod ng bahay. Ang kamay ay nasa puluhan ng kanyang baril. Maingat siyang sumilip sa siwang ng bintanang yari sa kapis. Sa loob, ang liwanag na lang mula sa kandila ni Mang Carlo. Ang gumagalaw. Nakita niya ang anino ng albularyo sa pader. Malaki at gumagalaw-galaw habang siya ay nagdarasal. Ang anino ay nakayuko sa bata, pero may isa pa, may pangatlong anino. Nanigas si Marco sa kinatatayuan. Ang lahat ng lohika sa kanyang utak ay biglang naglaho. Kasama ng anino ni Mang Carlo, may isa pang anino sa pader, mas matangkad, mas payat, baluktot na may mga braso na tila napakahaba at hindi natural. Nakayuko rin ito sa bata na parabang bumubulong sa tenga nito. Hindi anino ng tao. Ang dugo ni Marco ay tila naging yelo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok. Pero ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang baril. Pero sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang wala itong silbi laban sa aninong iyon. At sa isang iglap, namatay ang ilaw ng kandila. Ang kwarto ay nilamon ng ganap na kadiliman. Sumunod ang isang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos ng katahimikang iyon, isang sigaw. Isang matinis at puno ng sindak na sigaw mula kay Mang Carlo. At pagkatapos, katahimikan, walang babala, walang pag-aalinlangan, sinipa ni Marco ang pinto. Ang tunog ng nabasag na trangka ay dumagundong sa loob ng maliit na bahay. Ang unang pumasok sa kanyang mga pandama ay ang kadiliman at ang masangsang na amoy ng naubos na mitya ng kandila at ng takot na tila kumapit na sa mga dingding. Kinapa niya ang flashlight sa kanyang sinturon at sa isang pagpindot, isang matulis na sinag ng liwanag ang humiwa sa dilim na parabang isang kutsilyo. Ang sinag ay unang tumama sa ina ng bata na nakasandal sa pader. Ang muka ay basang-basa sa luha, ngunit wala ng tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, gumapang ang liwanag sa sahig at natagpuan si Mang Carlo. Nanginginig sa isang sulok ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Putlang-putla ang mukha na parang nakakita ng multo. "Masyadong malakas," ungol ng albularyo.
Ang boses ay basag at puno ng panginginig. Hindi ko siya napigilan. Dahan-dahang iginala ni Marco ang sinag ng kanyang flashlight. Ang liwanag ay tumama sa bata sa sahig. Ang maliliit na mga mata nito ay nakadilat, blangko at walang buhay, nakatitig sa kisame na parang may huling nakitang kakilakilabot. At sa ibabaw ng maliit na dibdib nito, na parang isang tropeo, naroon na naman ito. Ang simbolo ng kamatayang ito, ang manikang gawa sa bulak. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa lalamunan ni Marco, isang galit na nagmumula sa kawalan ng kapangyarihan. Ito ay hindi na isang investigasyon, isa na itong sirko, isang palabas ng pamahiin at takot. "Sino ang nakita niyo, Mang Carlo?" Mariing tanong ni Marco. Hinawakan ang matanda sa balikat para makuha ang atensyon nito. "Anong anyo niya?" Pero bago pa man makasagot ang albularyo, narinig nila ito. Isang tunog mula sa malayo na unti-unting lumalakas. Sigawan, mga galit na boses ng mga lalaki. Sinasabayan ng kalampag ng mga itak at ng pagkaluskos ng mga paa sa tuyong lupa. "Pataayin ang aswang. Kunin si Elena." Ang sinag ng mga sulo ay nagsimulang sumayaw sa mga siwang ng dingding na kawayan. Nagpipinta ng mga anino ng galit sa loob ng bahay. Si Lando, ang lalaking unang kumausap kay Marco, ang nangunguna sa pulutong. Ang kanyang muka ay isang maskara ng puot at paghihiganti. Nakita nila si Marco na nakatayo roon at ang kanilang galit ay mas lalong nag-alab. "Pulis, nakita mo ba? Dumaan ba dito ang demonyo?" Sigaw ni Lando. "Huwag mong hahayaang makatakas." Si Marco ay nasa isang sangang daan. Ang utak niya bilang isang pulis na sinanay sa lohika ay nagsasabing sundan ang galit na pulutong. Harapin ang sospek. Harapin si Elena. Iyon ang protokol. Iyon ang tamang gawin. Ngunit may ibang bumubulong sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Lando noong unang gabi. Nandyan ang sumpa sa ilalim ng puno ng balete. Ang imahe ng aninong nakita niya sa pader. Ang amoy ng kalachuchi. Ang oyayi. Ang lahat ng ito ay hindi tumuturo kay Elena. Tumuturo ang mga ito sa isang lugar. Isang sentro. Isang pinagmumulan. Isang piraso ng palaisipan ang biglang pumasok sa isip niya. Malinaw at nakakagulat. Bakit sila tumatakbo palayo sa pinagmumulan ng takot? "Hintay mo pa." Sigaw ni Marco sa pulutong. Pero hindi sila nakinig. Ang kanilang mga tainga ay bingi na sa galit. Hustisya dito ay hindi nakasulat sa libro ng batas, kundi sinusulat ng apoy mula sa kanilang mga sulo. Nagpatuloy sila sa paghabol sa anino ni Elena patungo sa kadiliman. Sa sandaling iyon, gumawa ng desisyon si Marco. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang training, labag sa lahat ng lohika. Itinapon niya ang protokol sa hangin, tinanggal niya sa isip ang pagiging pulis niya at niyakap ang katotohanang hindi niya maintindihan. Tumakbo siya, ngunit hindi niya sinundan ang pulutong. Tumakbo siya sa kabilang direksyon, palayo sa mga sigawan, palayo sa mga sulo. Tumatakbo siya patungo sa lugar na kinatatakutan ng lahat. Patungo sa pusod ng gubat kung saan nakatayo ang dambuhalang puno ng balete. Ang pagtakbo sa gubat sa gabi ay parang paglangoy sa isang dagat ng tinta. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang muka. Ang mga ugat ay tila gustong pumulupot sa kanyang mga paa.
pero hindi siya tumigil. Habang papalapit siya sa puno, ang mga tunog ng gubat, ang mga kuliglig, ang mga ibon sa gabi ay unti-unting nanahimik. Na para bang kahit ang mga nilalang sa gubat ay nagpipitagan sa kung anumang nakatira doon. At pagkatapos, narating niya ito. Ang puno ng balete ay mas dambuhala pa sa malapitan. Ito ay hindi lang isang puno, isa itong monumento ng panahon, isang katedral ng kadiliman. Ang libu-libong ugat nito na nakabitin ay parang mga ahas na nagyelo sa paggalaw. Ang hangin sa paligid nito ay malamig at hindi gumagalaw. May bigat sa lugar na ito, isang presensya na nararamdaman mo sa iyong mga buto. At sa paanan ng dambuhalang puno, sa isang maliit na espasyo na naliliwanagan ng buwan, nakita niya siya. Si Elena ay ngunit hindi siya nagtatago. Hindi siya tumatakas. Nakaluhod siya sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa isa sa mga malalaking ugat ng puno. Mayroon siyang binubulong, isang mahinang awit o dasal na tila kinakain ng katahimikan ng lugar. Ang korona ng mga halamang gamot ay nasa tabi niya. Hindi siya mukhang isang halimaw na nagtatago. Mukha siyang isang bantay na gumaganap ng isang tungkulin. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang tunog ng kanyang paghinga ay napakalakas sa katahimikan. Naramdaman ni Elena ang kanyang presensya at dahan-dahang lumingon. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at isang uri ng malungkot na pagtanggap. "Nahanap mo ako," sabi niya. Ang boses ay mahina. "Bakit ka nandito?" tanong ni Marco. Naguguluhan, hinahabol ka nila. Sinasabi nilang ikaw ang... Pinutol ni Elena ang kanyang sasabihin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Marco ang bigat ng isang lihim na matagal na niyang dinadala. "Hindi ako ang aswang," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang nakakakilabot na katotohanan. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling nakamamatay na suntok. Ang aswang ay ang nagdadasal para sa mga bata. Ang mga salita ni Elena ay bumaon sa isipan ni Marco na parang mga pako. Ang nagdadasal para sa mga bata, si Mang Caryo. Ang mabait na albularyo? Imposible. Ngunit ang katiyakan sa mga mata ni Elena ay hindi maikakaila. Bago pa man makapag-isip si Marco, umalingaw-ngaw sa gubat ang sigaw ng mga humahabol sa kanila. Mas malapit na sila. "Dali!" bulong ni Elena. Hinila ang braso ni Marco. "May alam akong daan." Itinuro niya ito sa likod ng dambuhalang puno, sa isang siwang sa pagitan ng dalawang malalaking ugat na halos hindi mo mapapansin. Isang lagusan na natatakpan ng mga baging at dahon. Pumasok sila sa madilim na espasyong iyon at ang mga sigawan ng mga taga-barangay ay unti-unting humina na parang boses mula sa ibang mundo. Ang dinaanan nila ay isang lumang landas na halatang bihira ng gamitin. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad sa katahimikan, tumigil sila sa harap ng isang maliit at lumang bahay na halos parte na ng gubat. Gawa ito sa maitim at matandang kahoy at ang bubong nito ay puno ng mga tuyong dahon. "Bahay ng mga lola ko," sabi ni Elena. "Matagal nang walang nakatira." Pumasok sila sa loob. Ang unang napansin ni Marco ay hindi ang alikabok o ang mga sapot ng gagamba. Ito ay ang katahimikan, isang kakaibang katahimikan. Sa labas, ang gubat ay buhay, pero sa loob ng bahay na ito, walang tunog.
Walang huni ng butiki sa kisame. Walang sitsit ng mga kulisap. Para bang ang mismong buhay ay takot pumasok sa loob. Sinindihan ni Elena ang isang gasera. At ang liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga anino. Ang bahay ay puno ng mga lumang gamit, mga botelya na may mga dahon sa loob at mga simbolong nakaukit sa mga haligi na kahoy. Ang pamilya ko, hindi kami mga aswang. Panimula ni Elena. Ang boses ay pagod na sa paulit-ulit na pagpapaliwanag sa isang mundong ayaw makinig. Kami ay mga tagabantay, mga tagapagbantay. Umupo siya sa isang upuang yari sa yantok. Ang puno ng balete, hindi ito bahay ng mga engkanto. Isa itong kulungan at ang nakakulong sa loob ay isang nilalang na mas matanda pa sa bayan na ito. Isang uhaw na nilalang na kumukuha ng hininga ng mga bata. At si Mang Caryo, tanong ni Marco, halos ayaw nang marinig ang kasagutan. Isang bakas ng awa ang gumuhit sa mukha ni Elena. Hindi siya masama sa simula. Isa siyang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ikinuwento niya ang isang trahedya na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Isang kwentong alam lang ng mga pinakamatatanda sa San Judas. Ang kaisa-isang anak na babae ni Mang Caryo, si Hilom, ay nagkaroon ng isang misteryosong sakit na walang sinumang doktor o albularyo ang makapagpagaling. Sa bingit ng kamatayan ng kanyang anak, sa sobrang desperasyon, pumunta si Mang Caryo sa puno ng balete. Gumawa siya ng isang kasunduan. Malungkot na sabi ni Elena. Nakipag-usap siya sa nilalang na nakakulong doon. Ang buhay ng kanyang anak, kapalit ng isang utang na loob. Isang utang na babayaran niya habang buhay. Gumaling ang anak ni Mang Caryo. Ngunit ang utang ay kailangang bayaran. Ang nilalang ay humingi ng kapalit. Ang hininga, ang kaluluwa ng mga batang mahihina para mapanatili ang sarili nitong lakas. At si Mang Caryo, bilang siyang may utang, ang naging taga-kolekta. Kaya tigabulak ang tawag dito ng mga ninuno ko. Pagpapatuloy ni Elena. Hindi ito kumakain ng laman. Kinukuha nito ang hininga at ikinukulong sa mga manikang gawa sa bulak mula sa puno. Ang oyayi na naririnig mo. Iyon ang kantang laging inaawit ni Mang Caryo sa kanyang anak noon. Ginagamit niya ito para tawagin ang mga bata sa kanilang pagtulog. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Marco. Ang manika, ang oyayi, ang pagiging albularyo ni Mang Caryo na nagbibigay sa kanya ng dahilan para mapalapit sa bawat pamilya. Hindi ito kasamaan. Ito ay isang trahedya. Isang kasunduan sa demonyo na isinilang mula sa pagmamahal ng isang ama. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos magpaguho sa kanya. Paano ito pipigilan? Tanong ni Marco. Ang boses ay halos pabulong na lang. Tumayo si Elena at kinuha ang isang lumang baul sa isang sulok. Binuksan niya ito at maingat na inilabas ang isang aklat na balot sa katad. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Ito ay isang talaarawan ng kanyang mga ninuno. May isang paraan para putulin ang kasunduan, sabi niya. Habang binubuklat ang mga pahina na puno ng lumang sulat kamay at mga kakaibang guhit. Isang ritual, ang pagtawag sa tamang pangalan. Ipinakita niya kay Marco ang isang pahina. Kailangan nating tawagin ang tunay na pangalan ng nilalang. Kapag natawag ang tunay na pangalan nito, mawawalan ito ng kapangyarihan kay Mang Caryo at ang kasunduan ay mapuputol. Ano ang pangalan nito? Umiling si Elena. Hindi ko alam.
Nawala na sa mga talaan. Nakasulat lang dito ang mga palatandaan kung paano ito hahanapin. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Marco, ngunit agad itong namatay nang marinig nila ang tunog na kanilang kinatatakutan. Mga sigawan at ang tunog ng kalampag ng mga itak. Papalapit na sila. Mas marami sila ngayon. Nakita siguro nila ang ilaw mula sa gasera. Nandito na sila, sabi ni Marco. Agad na tumayo at hinawakan ang kanyang baril. Tumingin si Elena sa kanya. Ang pagod at takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Papatayin nila kami, bulong niya. At hindi na natin maililigtas ang susunod. Ang takot ay may sariling talino. Pinilit nitong mag-isip si Marco ng mas mabilis, mas malinaw. Habang papalapit ang mga sulo, itinuro niya ang sahig na kawayan sa ilalim ng isang lumang banig. Ang silong, sabi niya. Lahat ng lumang bahay sa probinsya may silong. Mabilis nilang inalis ang banig at inangat ang isang nabubulok na tabla. Isang madilim at maalikabok na butas ang bumungad sa kanila. Pumasok si Elena at sumunod si Marco. Isinara ang takip sa itaas nila ilang segundo bago nila narinig ang pagbasag ng bintana at ang pagpasok ng galit na pulutong sa bahay. Sa ilalim ng bahay, sa gitna ng amoy ng lupa at ng mga lumang kahoy, nagtago sila sa dilim. Narinig nila ang mga yabag sa itaas, ang paghahalughog, ang mga galit na sigaw. Ngunit ang silong ay nanatiling kanilang sikreto. Pagkaraan ng tila walang katapusang paghihintay, umalis din ang mga ito. Dala ang kanilang mga sulo at galit sa ibang lugar. Nakahinga sila ng maluwag, ngunit ang problema ay nananatili. Paano nila hahanapin ang isang pangalan na matagal nang nawala? Kailangan nating isipin, sabi ni Marco. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang mga ninuno mo, ano nung mga palatandaan ang iniwan nila? Mga tula, mga bugtong, sagot ni Elena. Pero karamihan ay nasira na ng panahon. Biglang tumahimik si Marco. Isang alaala ang pumitik sa kanyang isipan. Isang matandang babaeng pipi na tumititig sa kanya. Isang tuyong sanga at isang kasabihang walang saysay. Kung sino ang unang pumutak, siya ang nangiitlog. Si Aling Sebia, bulong ni Marco. Hindi siya nagsasalita ng walang dahilan. Ang kasabihan niya, hindi ito babala laban sa'yo. Babala ito tungkol kay Mang Caryo. Naunawaan ni Elena. Si Mang Caryo, ang unang nag-aalala. Ang unang nagdarasal, ang unang pumutak. Siya ang tanging nakakaalam ng buong kwento, sabi ni Elena. Nangyari ang kasunduan noong bata pa siya. Siya lang ang natitirang saksi. Alam nila ang kailangan nilang gawin. Isang mapanganib na plano. Kailangan nilang bumalik sa barangay at hanapin si Aling Sebia nang hindi sila nakikita. Gamit ang dilim bilang kanilang kakampi, dumaan sila sa mga likod bahay at mga taniman. Iniiwasan ang mga ilaw at mga asong kumakahol. Narating nila ang maliit na dampa ni Aling Sebia sa gilid ng barangay. Ang ilaw lang sa loob ay mula sa isang maliit na kandila. Sumilip si Marco sa siwang. Nakita niya si Aling Sebia na nakaupo sa sahig, nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap, na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang tunog ng paghihirap na tila nagsasabing, siya na ang susunod. Dahan-dahan silang pumasok. Nang makita sila ni Aling Sebia, walang takot sa mga mata nito. Sa halip may lungkot at pagkaapurahan. Alam niyang darating sila. Hindi siya makapagsalita.
Ngunit ang kanyang mga kamay ay gumalaw. Itinuro niya si Marco. Pagkatapos ay si Elena. Pagkatapos, gumuhit siya sa maalikabok na sahig gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang unang salita, hininga. Ang pangalawa, koton. Ang pangatlo, oyayi. Kinumpirma ng matanda ang lahat. Ngunit kailangan nila ang pangalan. Tumingin si Marco sa matanda ama. Ang mga matay nagmamakaawa. "Tulungan niyo po kami," sabi ni Marco. Ang boses ay malumanay. Hinawakan niya ang malamig at nanginginig na kamay ni Aling Sebia. Isang sandali ng tiwala sa pagitan ng pulis na tagalungsod at ng babaeng itinakwil ng barangay. "Kailangan namin ang pangalan." Tumingin si Aling Sebia sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang bagay sa maliit na altar nito. Isang luma at kupas na Biblia. Dinala ito ni Elena sa kanya. Hirap na binuklat ng matanda ang mga pahina. Ang mga daliri nanginginig hanggang sa huminto ito sa isang partikular na aklat. Ang awit ni Solomon, ang aklat ng pag-ibig at pananabik. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lumang litrato na nakasuksok sa pahina. Isang batang babae na may malungkot na ngiti. Ang anak ni Mang Caryo. Bago pa man nila maintindihan ang lahat, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Isang yabag, papalapit. Mabilis na itinago ni Marco si Elena sa likod ng isang aparador. Hinugot niya ang kanyang baril, handa sa kahit ano. Inaasahan niya ang isang pulutong. Inaasahan niya ang mga sulo at itak. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit hindi pulutong ang pumasok. Isang tao lang. Si Lando. Hindi siya may dalang sulo. Hindi siya may dalang itak. Ang tanging hawak niya sa kanyang malaking kamay na ngayon ay nanginginig, ay isang bagay na maliit at puti. Ang manikang gawa sa bulak, ang manikang nakuha mula sa kanyang anak maraming taon na ang nakalipas. Ang mga mata niya ay puno ng luha at pagod, hindi galit. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay sa nakatagong si Elena. "Narinig ko ang lahat mula sa labas," sabi niya. Ang boses ay basag, isang pigil na hikbi. Itinaas niya ang manika. "Ang anak ko, kailangan kong malaman kung may pag-asa pa." Tumingin siya sa kanila, hindi bilang isang kaawa, kundi bilang isang ama na naghahanap ng tulong. "Tulungan niyo ako." Ang tiwala sa pagitan ng tatlo, ang pulis, ang ama at ang tagabantay, ay marupok, ngunit ito'y pinatibay ng iisang layunin. Sa tilali, sa ilalim ng dampa ni Aling Sebia, binuo nila ang isang plano na halos katumbas na ng pagpapakamatay. Gabi-gabi, bago ang takip-silim, si Mang Caryo ay nag-iisa sa kapilya para magdasal. Sabi ni Lando, ang kaalamang ito, na dati tanda ng kabanalan para sa kanya, ay isa na ngayong butas sa depensa ng kalaban. Isang oras, mag-isa lang siya doon. "Kailangan natin ng isang bagay na personal sa kanya," paliwanag ni Elena habang nakaturo sa lumang talaarawan. Isang bagay na pag-aari niya noong panahon na ginawa niya ang kasunduan. Isang bagay na may koneksyon sa anak niya. Ito ang magiging pain natin sa ritual. Ang plano ay simple ngunit delikado. Si Marco ang haharap at didistraki kay Mang Caryo sa kapilya. Si Lando, nakabisado ang bawat sulok ng barangay, ang papasok sa bahay ng albularyo.
Kinagabihan ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mga bulaklak at sa tensyon. Pinanood ni Marco mula sa malayo habang papasok si Mang Carlo sa maliit at lumang kapilya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng hudyat kay Lando na parang isang anino ay naglaho sa pagitan ng mga puno patungo sa bahay ng albularyo. Naglakad si Marco patungo sa kapilya. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. Mula sa labas, narinig niya ang boses ni Mang Carlo. Nagdarasal ng rosaryo, ngunit habang pinakikinggan niya ng maigi. Ang mga dasal ay hindi tunog banal. May panginginig sa bawat salita. May pagmamakaawa. Hindi ito dasal sa Diyos. Ito'y parang isang desperadong pakikipag-usap sa isang amo na hindi nakikita. Pumasok si Marco. Tumigil sa pagdarasal si Mang Carlo at lumingon. Isang nangngiti ng pagbati ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Espio Juan Reyes, naparito ka para magdasal? Naparito po ako para magtanong, Mang Carlo, sagot ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Tungkol sa utang na loob. Nawala ang ngiti ni Mang Carlo. Anong ibig mong sabihin? May mga utang na nababayaran ng pera. Pagpapatuloy ni Marco, dahan-dahang lumalakad palapit sa altar. Pero may mga utang na kaluluwa ang kabayaran. At habang buhay itong sinisingil, hindi ba, Carlo? Samantala, sa bahay ng albularyo, maingat na pumasok si Lando. Ang bahay ay malinis at simple. May mga anting-anting na nakasabit sa dingding at amoy ng mga pinatuyong dahon para itong isang sagradong lugar. At ang pagpasok niya rito ay isang paglapastangan. Pero kailangan niyang gawin. Para sa kanyang anak. Para sa lahat ng mga bata. Hinalughog niya ang bawat sulok, mga aparador, mga baul. Walang anumang bagay na mukhang personal. Puro gamit sa pag-aarbularyo. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang may mapansin siyang isang tabla sa sahig na bahagyang nakaangat. Sa ilalim mismo ng papag ng matanda. Gamit ang kanyang itak, maingat niyang inangat ang tabla. Bumungad sa kanya ang isang maliit at kahoy na kahon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, nakalatag sa isang kupas na pulang tela ay dalawang bagay lamang. Isang maliit na suklay na pambata na gawa sa sungay ng kalabaw. At sa tabi nito, isang buhol ng itim na buhok itinali ng isang pulang sinulid. Habang hawak ni Lando ang suklay, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang sariling mga kamay. Sinusuklay ang buhok ng kanyang anak na lalaki bago ito matulog. Ang galit sa kanyang puso para kay Mang Carlo ay biglang paglang nahaluan ng isang kakaibang emosyon. Awa, pagkaunawa. Naintindihan niya ang sakit ng isang ama na nagmahal ng sobra na humantong sa isang madilim na landas. Hindi nito binabago ang kasalanan ng matanda, ngunit ngayon nakikita na niya ang tao sa likod ng halimaw. Sa kapilya, ang tensyon ay puputok na. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pulis, sabi ni Mang Carlo. Tumatayo na. Baka mas mabuti kung umalis ka na. Talaga? Tanong ni Marco. Dahil sa tingin ko, alam na alam nyo. Alam nyo ang tungkol sa mga manika. Alam nyo ang tungkol sa oyayi. Alam nyo kung ano ang tunay na kabayaran sa kasunduang ginawa nyo sa ilalim ng puno ng balete. Isang mabilis na kislap ng purong takot ang dumaan sa mga mata ni Mang Carlo. Bago ito napalitan ng isang malamig at matigas na tingin. Alam na niya. Alam na ni Marco ang katotohanan. Mabilis na tumalikod si Marco at umalis sa kapilya.
Nagtagpo sila ni Lando sa isang madilim na eskinita. Ipinakita ni Lando ang kahon. Tagumpay. Kailangan na nating umalis, sabi ni Marco. Ngunit habang sila ay papalabas na sa eskinita pabalik sa gubat, isang tunog ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng bahay ni Mang Carlo sa kanilang likuran. Nakatayo siya roon, sa liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang bahay, isang madilim na silweta. Mas maaga siyang umuwi kaysa sa inaasahan. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang banal na albularyo. Ito ay isang blangkong maskara at ang kanyang mga mata ay madilim na parang mga balon na walang hangganan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng yelo, na gumapang sa kanilang mga likod. May hinahanap ba kayo mga anak? Isang malakas na tulak mula kay Lando ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon. Itinapon niya ang isang malaking banga sa kabilang direksyon at ang malakas na pagbasag nito ay umagaw sa atensyon ni Mang Carlo sa loob ng isang segundo. Isang segundong sapat na. Takbo! Sigaw ni Marco. Hindi na sila lumingon pa. Ang kanilang pagtakbo pabalik sa gubat ay puno ng desperation. Ang bawat yabag ay tila sinasabayan ng tibok ng kanilang mga puso. Pakiramdam nila. Ang madilim na titig ni Mang Carlo ay nakasunod sa kanilang mga likod. Isang malamig na presensya na mas nakakatakot pa kaysa sa mga itak ng mga taga-barangay. Hingal na hingal silang nakabalik sa lumang bahay ng mga taga-bantay. Naghihintay si Elena. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang hawak ni Lando na kahon, isang bahagyang ginhawa ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit agad din itong napalitan ng mas matinding pag-aalala. Nalaman na niya, sabi ni Marco, habang isinasara ang pinto. Alam na niyang alam natin. Ipinakita ni Lando ang suklay at ang buhok. Tiningnan ito ni Elena at tumango. Ito na nga, nasa atin na ang pain. Kinuha niya ang talaarawan ng kanyang mga ninuno. Pero kailangan nating bilisan. Kailangan nating malaman ang pangalan. Ngayon na, bakit? Anong mayroon ngayon? Tanong ni Lando. Tumingin si Elena sa kanilang dalawa at ang bigat sa kanyang mga mata ay tila edad ng kasaysayan. Ang huling batang kinuha niya, ngayon ang ika-39 na araw ng kanyang pagluluksa. Isang malamig na takot ang gumapang kay Marco. Naalala niya ang mga tradisyon sa probinsya. Ang nobena. Ang ika-40 araw. Ang ika-40 araw. Pagpapatuloy ni Elena, na parang nabasa ang kanyang isip, ay ang araw kung kailan tuluyan nang aalis ang kaluluwa sa mundong ito. Kung aabutin tayo ng bukas ng gabi nang hindi napuputol ang kasunduan, ang kaluluwa ng bata ay tuluyan ng makukulong sa manika. Magiging parte na siya ng nilalang. At mawawala na siya magpakailanman. Ang deadline ay malinaw na. Mayroon na lang sila ng gabing ito. Isang gabi para iligtas hindi lang ang susunod na biktima, kundi pati na rin ang huling kinuha. Nagtipon sila sa paligid ng gasera. Inilatag nila ang lahat ng pahiwatig. Ang mga salitang isinulat ni Aling Sebia, hininga, koton, o yayi. Ang aklat mula sa Biblia, ang awit ni Solomon, at ang litrato ng batang babae na may malungkot na ngiti. Ang awit ni Solomon ay tungkol sa pag-ibig, sabi ni Marco. Naaalala ang mga klase niya sa seminaryo bago siya naging pulis. Pag-ibig na nawala at hinahanap. Ang pagmamahal ni Mang Carlo sa kanyang anak, sabi ni Lando,
Ang boses ay puno ng pait. Ang ginawa niya ay dahil sa kagustuhan niyang pagalingin ang kanyang anak, sabi ni Elena. Ang lunas, ang paghilom, biglang tumigil si Elena. Tumingin siya kay Marco. Isang ideya ang sabay na pumasok sa kanilang mga isipan. Hilom, sabay nilang bigkas. Isang lumang salita. Isang malalim na salita. Hindi lang basta galing. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsasara ng isang sugat, ang pag-alis ng sakit, ang pagbabalik ng kapayapaan. Ito ang pinakamalalim na hangarin ng isang amang nagdurusa, at ito rin ay isang pangalan. Kinuha ni Elena ang litrato. Sa likod nito may nakasulat sa kupas na tinta, sa sulat kamay ng isang ina. Ang aking mahal na si Hilom. Ito na, bulong ni Elena. Ito ang pangalan ng kanyang anak. At ito rin ang pangalan na kinuha ng nilalang para gawing sarili nito. Ang pangalan ng bagay na pinakakinasasabikan ni Mang Carlo. Nahanap na nila. Sa gitna ng kadiliman, mayroon na silang sandata. Ang ritual ay kailangang ganapin sa oras na pinakamahina ang enerhiya ng gabi, sabi ni Elena habang binabasa ang tala-arawan. 3:17 ng madaling araw, sa paanan ng puno ng balete. Mayroon na lang silang ilang oras para maghanda. Sa gitna ng paghahanda, isang tunog mula sa malayo ang pumunit sa katahimikan ng gubat. Ang kalembang ng kampana mula sa simbahan ng bayan. Bawat kalembang ay parang isang martilyo, isang paalala ng kanilang papalapit na deadline. Sa loob ng ilang saglit, walang nagsalita sa kanilang tatlo. Ang pulis, ang ama, at ang tagabantay. Nagbahagi sila ng isang simpleng hapunan, mainit na kanin, at tuyo na natira sa bahay. Kumain sila sa katahimikan, sa liwanag ng iisang gasera. Walang salitang kailangan. Sa kanilang mga mata, nababasa na ang lahat. Ang takot, ang determinasyon, at ang isang kakaibang bigkis na nabuo sa gitna ng isang bangungot. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang binasag ng isang pamilyar na tunog. Ang radyo sa sinturon ni Marco. Sound of radio static, then a clear authoritative voice. Dispatcher, OS. Static Espo Reyes. Sumagot ka. Anong status mo? Kumpirmado. Ang hepe, papunta na dyan kasama ang isang team. Ulitin ko, ang hepe, on the way na sa San Judas. Utos niya. Ayusin ang gugulong yan at arestuhin ang pangunahing suspek. Isang babaeng nagngangalang Elena. ETA 0500 hours. Static na patigil si Marco. 0500, 5:00 ng umaga. Mayroon na lang silang 2 oras bago dumating ang tunay na batas. 2 oras bago arestuhin si Elena at tuluyang maging imposible ang lahat. Ang kanilang karera ay hindi na lang laban sa isang nilalang mula sa kadiliman. Karera na rin ito laban sa oras at laban sa batas na minsan niyang sinumpaang ipagtatanggol. Ang gubat ay tila humihinga kasabay nila. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng hangin ay parang isang babala. Ang tatlo, si Marco, si Lando at si Elena sa cult, ay gumagalaw na parang mga anino. Dala ang bigat ng isang misyon na hindi kayang unawain ng mundo sa labas. Pagdating nila sa paanan ng puno ng balete, ang lugar ay mas nakakatakot pa kaysa dati. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang karaniwang ingay ng gubat ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikan na may bigat,
na parabang ang buong lugar ay nagpipigil ng hininga, naghihintay. Oras na, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sinimulan niya ang paghahanda. Mula sa isang maliit na bayong kinuha niya ang isang dakok na abo at asin at nagsimulang gumuhit ng isang bilog sa lupa sa paligid nila. Sa bawat guhit, bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan ni Marco. Mga salita mula sa talaarawan ng kanyang mga ninuno, ang wika ng mga tagabantay. Sa gitna ng bilog, inilagay ni Lando ang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Maingat niyang inilagay ang suklay at ang buhol ng buhok sa ibabaw ng lupa. Ang mga alaala ng kanyang sariling anak ay bumalik, ngunit ngayon ang sakit ay may kasamang determinasyon. Tumingin si Marco sa kanyang relo. 3:15 AM, 2 minuto na lang. Ang kamay niya ay automatikong napahawak sa kanyang baril, isang ugali na nakasanayan na niya. Bago niya napagtanto ang kawalan nito ng silbi. Ang kalaban nila ngayong gabi ay hindi kayang tamaan ng bala. Kapag sinimulan ko na ang pagtawag, sabi ni Elena, tumingin sa kanilang dalawa. Gagawin niya ang lahat para pigilan ako. Huwag ninyong hahayaang mangyari yon. At anuman ang makita o marinig ninyo, huwag kayong bibitaw sa bilog na ito. Ang relo ni Marco ay umabot sa 3:17 AM. Sa eksaktong sandaling iyon, isang malamig na hangin ang biglang umihip na nagpatay sa apoy ng kanilang gasera at nilamon sila ng halos kumpletong kadiliman. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa buwan na sumisilip sa mga dahon. At sa gitna ng kadilimang iyon, nagsimulang kumanta si Elena. Ngunit hindi ito ang nakakatakot na oyayi. Ang boses niya ay malinaw at dalisay, puno ng kalungkutan. Isang tunay na awit ng pagtulog, isang awit ng pamamaalam, ang awit ng isang tagabantay na tinatawag ang isang nawawalang kaluluwa. Kasabay ng kanyang pag-awit, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng puno ng balete. Hindi ito ang matanda at hukot na si Mang Caryo. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay mukhang mas bata, mas matipuno. Ang mga balikat nito ay tuwid. Ang mga mata nito ay nagniningning sa dilim na may isang mapusyaw at maberde na ilaw. Ito ang hitsura ni Mang Caryo noong ginawa niya ang kasunduan, ang imahe na pinapanatili ng nilalang para sa kanya. Ito ang halimaw na nakatago sa ilalim ng balat ng isang mabait na matanda. Huwag. Ang boses nito ay mas malalim, mas malakas, at umalingaw-ngaw sa buong paligid. Huwag ninyong bawiin ang ipinangako sa akin. Hindi tumigil sa pag-awit si Elena. Ang kanyang boses ang kanilang tanging sandata. Isang malakas na ugong ang nanggaling sa puno ng balete. Ang lupa ay nagsimulang manginig. Si Lando, sa kanyang pagnanais na protektahan sila, ay humakbang paharap. Ang kanyang kamao ay handa. Lando, huwag! Sigaw ni Marco. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa lupa sa paanan ng puno, mga ugat na parang mga braso ng kahoy ang biglang sumulpot at pumulupot sa mga binti ni Lando. Binuhat siya nito sa ere na parang isang manika. Ama! Sigaw ni Lando. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ang nilalang ay nagsimula ng pumasok sa kanyang isipan, gamit ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Anak, ikaw ba yan? Lando, huwag kang maniwala! Sigaw ni Marco. Ang nilalang na may anyo ni Mang Caryo ay nagsimulang maglakad palapit sa bilog.
Sa bawat hakbang nito, ang mga damo sa kanyang dinadaanan ay nalalanta at namamatay. Tumingin ito ng diretso kay Marco. "Pulis!" sabi nito. Ang boses ay nang-aakit. "Gusto mong bumalik sa Maynila, hindi ba? Promosyon, respeto, ang pagkilala na nararapat sa'yo. Iwan mo lang sila at ibibigay ko sa'yo ang lahat." Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Marco. Siya suot ang uniforme ng isang general. Tinatanggap ang isang medalya. Ang paghanga sa mga mata ng kanyang ama. Ang buhay na pinangarap niya. Ikinurap niya ang kanyang mga mata. Pilit na nilalabanan ang lason na ipinapasok sa kanyang isipan. Hindi. Ngunit ang tukso ay malakas. Ang pag-awit ni Elena ay nagsimulang humina, apektado ng kadilimang kumakalat. Ang nilalang ay ilang pulgada na lang mula sa bilog. Ang tunay na laban ay nagsimula na. At hindi ito laban sa pisikal na lakas, kundi laban sa mga multo sa loob ng kanilang mga puso. Ang laban ay hindi na nangyayari sa gubat, kundi sa loob ng kanilang mga isipan. Ang nilalang ay isang maestro ng ilusyon. Ginagamit ang kanilang mga pinakamalalim na hangarin at takot laban sa kanila. "Anak," narinig ni Lando ang isang malinaw na boses sa kanyang ulo. Ang boses ng kanyang yumaong anak. "Ama, tulungan mo ako. Malamig dito. Bakit mo ako iniwan?" Ang mga ugat na nakapulupot sa kanya ay nagsimulang humigpit, na parang niyayakap siya ng kamatayan. Ang kanyang determinasyon ay unti-unting nadudurog ng sarili niyang kalungkutan. "Marco," bumulong ang tinig sa isipan ng pulis. "Sila ang may kasalanan kung bakit ka napunta sa miserableng lugar na ito. Iwan mo na ang walang kwentang barangay na ito. Ibibigay ko sa iyo ang hustisya na nararapat sa iyo." Ang mga imahe ng promosyon at tagumpay ay naging mas malinaw, mas totoo, mas abot kamay. Naramdaman ni Marco ang kanyang sarili na humahakbang paatras, palayo sa bilog. Ang pag-awit ni Elena ay halos isa na lang pabulong. Ang lakas ng nilalang ay sumasakal sa kanya. Nakita ng halimaw na may anyo ni Mang Carlo ang pagkakataon. Sa isang mabilis na kilos na hindi akma sa hitsura nito, sumugod ito patungo kay Elena. Ang mga kamay na parang mga kuko ay handang manakmal. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumitik sa loob ni Marco. Ang imahe ng tagumpay ay biglang naglaho. Napalitan ng mga mukha ng mga inosenteng bata na nakita niyang walang buhay. Napalitan ng mukha ng isang ina na nawalan ng anak. Napalitan ng mukha ni Lando, isang ama na handang isugal ang lahat para sa isang huling pag-asa. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi kailanman naging tungkol sa kanya. "Hindi!" sigaw niya. Hinagis niya ang sarili sa pagitan ng halimaw at ni Elena. Isang malakas na tulak ang nagpatalsik sa nilalang paatras. Ang baril sa kanyang baywang ay nahulog sa lupa. Sa sandaling iyon, habang tinitignan niya ang sandatang naging simbolo ng kanyang pagkatao, napagtanto niya ang isang baga. Ang baril na iyon ang kumakatawan sa batas na gusto niyang ipagtanggol. Ngunit ang batas na iyon ay walang kapangyarihan dito. May ibang uri ng kapangyarihan ang kailangan. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. "Marco, ikaw!" sigaw ni Elena. Ang boses ay hirap na. "Kailangan mong tawagin. May pananampalataya di katabamampabasangatan na. Ikaw ang kailangan." Naintindihan ni Marco. Ang ritual ay hindi lang tungkol sa pag-awit. Kailangan nito ng isang angkla, isang taong
sa kabila ng lahat ng pagdududa, ay piniling maniwala. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang mapangutyang pulis patungo sa isang taong handang isakripisyo ang sarili para sa isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Tumingin siya sa halimaw na ngayon ay muling tumatayo. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Tumingin siya kay Lando na halos mawalan na ng malay. Tumingin siya kay Elena na buong lakas na pinipilit ipagpatuloy ang himig. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng lakas sa kanyang baga. Ang lahat ng galit, ang lahat ng awa, ang lahat ng bagong tuklas na pananampalataya. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gubat, isinigaw niya ang pangalan sa buong lakas niya. Hilom! Ang pangalan ay hindi lang isang tunog. Isa itong alon ng enerhiya, isang bomba ng liwanag at kahulugan. Sa isang iglap, ang lahat ay tumigil. Ang ugong, ang hangin, ang mga ilusyon, ang lahat ay nagyelo. Ang puno ng balete ay umungol, isang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng lupa, isang tunog ng matinding sakit. Ang mga ugat na nakapulupot kay Lando ay biglang nanghina at naging abo, at bumagsak siya sa lupa, humihinga ng malalim na parang isang taong kalulunod lang. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula sa nilalang na may anyo ni Mang Carlo. Isang nakakabinging sigaw ng pagdurusa ang kumawala mula rito. Hindi sigaw ng isang halimaw, kundi sigaw ng isang taong pinagsasama-sama ang sakit ng daang taon. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago, mabilis na tumatanda sa harap ng kanilang mga mata. Ang balat ay kumuluubot, ang buhok ay pumuti, ang likod ay bumaluktot. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa kanyang dibdib, na para bang isang bituin ang isinilang at namatay sa loob lamang ng isang segundo. At pagkatapos ng liwanag, kadiliman. Isang ganap at lubos na kadiliman. At isang katahimikan na mas malalim, mas mabigat kaysa sa nauna. Walang makita si Marco, walang marinig, maliban sa malakas na pintig ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang ritual ay tapos na. Ngunit nagtagumpay ba sila? O mas pinalala lang nila ang lahat? Ang kadiliman ay tumagal ng isang sandali na parang walang hanggan. Pagkatapos, dahan-dahan, bumalik ang mga tunog. Ang mahinang pag-iyak ni Lando, hindi na iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng paglaya. Ang paghinga ni Elena, pagod ngunit tuloy-tuloy. At ang unang huni ng mga ibon na nagbabadya ng bukang liwayway, isang mapusyaw na kulay abo na liwanag. Anong nagsimulang gumapang sa kalangitan, dahan-dahang nagbibigay liwanag sa eksena. Ang puno ng balete ay isa na lang ulit ordinaryong puno. Ang nakakatakot na presensya nito ay nawala, napalitan ng tahimik na karangalan ng isang matandang nilalang ng kalikasan. Sa paanan nito, kung saan dating nakalagay ang suklay at buhok, ay may isang maliit na tumpok ng puting abo na dahan-dahang tinatangay ng hangin ng umaga. Bumagsak si Lando sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang bigat ng maraming taon ng pagdadalamhati at galit ay tuluyan ng umalis sa kanyang mga balikat. Sa wakas, malaya na ang kaluluwa ng kanyang anak. Ngunit ang paningin ni Marco ay napako sa isang anyo na nakahiga malapit sa puno. Si Mang Carlo. Hindi na siya ang halimaw o ang batang bersyon nito. Isa na lang siyang matanda, payat at marupok
nakahiga sa lupa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ngunit wala ng buhay. Sa kanyang mukha, sa kabila ng mga kulubot na dulot ng panahon at ng kasunduan, ay may isang bakas ng kapayapaan. Isang hitsura ng isang taong sa wakas ay nakalaya na rin sa kanyang pagkakaalipin. Ang utang na loob ay nabayaran na. Dahan-dahang lumapit si Elena. Lumuhod siya sa tabi ng katawan ni Mang Caryo. Sa isang kilos na puno ng paggalang at isang uri ng malungkot na pagkaunawa, kinuha niya ang malamig na kamay ng matanda at dinala ito sa kanyang noo. Isang huling pagmamano. Isang kilos ng pagpapatawad para sa isang taong naligaw ng landas dahil sa pagmamahal. Habang pinapanood ni Marco ang eksenang iyon, isang ingay mula sa malayo ang pumunit sa sagradong katahimikan. Ang tunog ng mga sasakyan, papalapit, ang batas. Ilang minuto lang, ang gubat ay napuno ng mga pulis mula sa probinsya. Ang hepe, isang malaking lalaki na may makapal na bigote at mukhang laging galit, ang nanguna. Nakita nila ang eksena. Isang patay na matanda, isang pulis na marumi ang uniforme at may mga galos, at dalawang taga-barangay na mukhang pagod at gulat. "Reyes, ano ang nangyari dito?" Sigaw ng hepe. Ang boses ay dumadagundong. "Sino ang may gawa nito sa albularyo?" Walang salitang kayang magpaliwanag ng katotohanan. Paano mo ikukwento ang tungkol sa mga anino, sa mga kasunduan, sa mga ritual? Sa isang taong ang mundo ay umiikot lang sa mga ebidensya at report? Tumingin si Marco sa puno ng balete. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang hepe. At sa unang pagkakataon sa kanyang karera bilang isang pulis, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. "Sir," sabi niya, ang boses ay pagod. "Mahabang kwento po." Tinitigan siya ng hepe. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at inis. "Kailangan mong gumawa ng isang napakahabang report tungkol dito, Ray," sabi ng hepe. "At mas mabuting maging makatuwiran siyan." Ang salitang makatuwiran ay tila isang biro. Paano magiging makatuwiran ang isang bangungot? Bumaling ang hepe sa kanyang mga tauhan. "Dalhin ang bangkay. Isama niyo ang dalawang yan para sa interogasyon." Itinuro niya si Lando at Elena. "Hindi, sir," mabilis na sabi ni Marco. Humarang sa kanilang daraanan. "Sila ang mga biktima dito, mga testigo. Ako ang bahala sa kanila." Nagkatinginan ang dalawang pulis. Isang tahimik na pagsubok ng kapangyarihan. Nakita ng hepe, bimukhang banaba ang isang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Marco. Isang bagay na wala roon dati. Napabuntong hininga ang hepe. "Bahala ka. Pero siguraduhin mong ang report mo ay nasa lamesa ko bukas ng umaga." Umalis ang mga pulis, dala ang katawan ni Mang Caryo. At iniwan ang tatlo sa katahimikan ng umaga. Ang krisis ay tapos na. Ngunit ang mga kahihinatnan nito ay nagsisimula pa lang. Sa sumunod na araw, umupo si Marco sa harap ng isang lumang makinilya sa kanyang maliit na opisina. Ang tunog ng bawat pagpindot ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang ulo. Kailangan niyang gumawa ng isang kwento, isang makatuwirang kwento. At kanyasum, sa niyang opisyal na report, si Mang Caryo ay naging isang taong unti-unting nawala sa katinuan dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Maraming taon na ang makatama na ang nakalipas. Siya, sa kanyang pagkalito, ang kumuha sa mga bata.
Ang kanyang pagkamatay ay idineklara bilang atake sa puso na marahil ay dulot ng stress nang makumpronta siya. Ito ay isang kasinungalingan, ngunit isa itong kasinungalingan na nagpoprotekta sa isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng mundo. Ito ay isang kasinungalingan na nagbibigay ng kapayapaan sa San Judas. Pinirmahan niya ang report at ipinasa ito. Tinanggap ito ng kanyang hepe nang walang tanong. Minsan, mas madaling tanggapin ang isang simpleng kasinungalingan kaysa sa isang komplikadong katotohanan. Bago siya umalis, ginawa niya ang ilang huling pagbisita. Una, pinuntahan niya ang maliit na sementeryo ng barangay. Hinanap niya ang isang luma at halos walang pangalan na puntod. Sa tulong ng isang matandang tagapag-alaga, nahanap niya ito. Ito ang libingan ni Hilom, ang anak ni Mang Caryo. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng puntod ang maliit na suklay na gawa sa sungay ng kalabaw. Isang huling handog, isang pagsasara ng isang kwento ng kalungkutan. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Lando sa labas ng tindahan. Ang galit sa mga mata ng lalaki ay nawala na, napalitan ng isang malalim na kalungkutan, ngunit isang kalungkutan na may kasamang kapayapaan. Salamat pulis, ni sabi ni Lando. Salamat sa pagtulong sa akin na maihatid siya ng tuluyan. Nagkamayan sila, hindi bilang pulis at sibilyan, kundi bilang 2 taong nakakita sa kadilimaman at nakaligtas. Ang huli niyang pinuntahan ay si Elena. Nakita niya ito malapit sa puno ng balete, nag-aalay ng mga bulaklak. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago at takot. Mayroon ng kapayapaan at lakas sa kanyang tindig. Siya na ngayon ang tunay na tagabantay, hindi dahil sa isang sumpa, kundi dahil sa isang pagpili. Aalis ka na? Tanong niya. Kailangan ko nang bumalik, sagot ni Marco. Tapos na ang trabaho ko dito. Ang San Judas ay may utang na loob sa'yo, sabi ni Elena. Ngumiti si Marco, isang pilit na ngiti. Sabihin na lang natin na tabla na kami. Bago siya tuluyang umalis sa barangay, huminto siya sa dampa ni Aling Sebia. Nakaupo ito sa labas, nagbibilad sa araw. Nang makita siya nito, sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa muka ng matanda. Hindi ito nagsalita, ngunit iniabot nito sa kanya ang isang maliit na supot ng tela. Sa loob, may mga buto ng kung anong halamang gamot. Isang regalo, isang pasasalamat. Sumakay si Marco sa kanyang police jeep. Habang dahan-dahan niyang iniiwan ang San Judas, Tumad. Ang mga alaala ng mga nakaraang araw ay parang isang panaginip. Ang oyay, ang manika, ang anino sa pader. Hindi siya umalis bilang isang bayani. Hindi siya nakakuha ng promosyon. Umalis siya bilang isang taong nagbago. Isang taong nakakita sa mga bitak ng realidad at nalaman na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng batas o ng siyensya. Habang nasa kalsada na siya, napatingin siya sa kanyang rearview mirror. Ang daan sa likod niya ay walang laman, pero sa isang kisap mata, sa loob lamang ng isang segundo, tila may nakita siyang isang bagay na nakadapo sa kanyang balikat. Isang bagay na maliit, isang bagay na may 2 kulay, pula at puti. Ikinurap niya ang kanyang mga mata at nawala na ito. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan, papalayo sa barangay na nag-iwan ng isang pilat sa kanyang kaluluwa. Isang pilat na hindi nakikita, ngunit mananatili doon magpakailanman.
Ang ingay ng Maynila ay isang halimaw na may sariling buhay. Ang walang katapusang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga nagtitinda, ang ugong ng milyon-milyong tao na nagsisiksikan sa isang siyudad na hindi natutulog. Para sa karamihan, ito ay ingay. Ngunit para kay Marco Reyes, ito ay musika. Ito ay kaligtasan. Isang taon na ang lumipas. Hindi na siya si SP Almon Reyes. Isa na siyang desk sergeant. Nag-request siya ng transfer sa isang trabahong papel lang ang hawak. Hindi na siya nagpapatrolya sa mga madidilim na eskinita. Hindi na siya tumutugon sa mga tawag sa disoras ng gabi. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot sa mga report, mga logbook, at sa 4 na sulok ng isang air-conditioned na opisina sa loob ng Camp Crame. Ligtas, predictable, tahimik. Nakaupo siya sa kanyang lamesa, umiinom ng malamig ng kape habang pinapanood ang balita sa isang maliit na TV sa sulok ng opisina. Isang segment tungkol sa krimen ang ipinapalabas. Reporter sa TV, Sasuke Haseda sa TV. Isang panibagong kaso ng pagkawala ng isang bata ang iniimbestigahan ngayon sa isang liblib na probinsya sa Visayas. Ayon sa mga residente, ang bata ay natagpuan sa kanyang higaan na para lang natutulog. Pinatay ni Marco ang TV. Napabuntong hininga siya at sumandal sa kanyang upuan. Ikinuskus niya ang kanyang mga mata. Pagod lang. Masyado lang maraming iniisip. Tumayo siya at lumabas sa maliit na balkonahe ng kanyang opisina para magpahangin. Mula roon, tanaw niya ang ilog ng mga sasakyan sa EDSA. Ang siyudad ay isang dagat ng mga ilaw at ingay. Isang konkretong gubat na napakalayo sa berdeng gubat ng San Judas. Pinilit niyang alisin sa isip ang balita. Maraming kaso sa Pilipinas. Nagkakataon lang. Walang koneksyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng isang sandali. Hinayaan ang ingay ng siyudad na walisin ang kanyang isipan. Ang busina ng bus. Ang sirena ng ambulansya sa malayo. Ang sigawan. Ang ingay na nagsisilbi niyang pader laban sa katahimian. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, sa ilalim ng lahat ng tunog, may narinig siya. O baka, inakala lang niyang may narinig siya. Napakamahina, napakalayo, halos isa na lang alaala. Halos isang bulong lang sa hangin. Isang pamilyar na himig, isang sintunadong uyayi.